As we all know, dahil nga matunog ngayon ang pangalan ni Klay Thompson na umalis na sa Golden State Warriors, ibinalita nga po ngayon ni Brett Siegel na ang pangalan ni Paul George ang matunog na pinag-uusapan ngayon sa loob ng kanilang organisasyon. Napagkwentuhan nga natin kahapon ang inilabas na proposal para makuha ng Warriors si Paul George, and guess what? Kumpirmado ngayon si Paul George talaga ang posibleng ipapalit nila kay Thompson kung sakaling tuluyang umalis na ito. Ang tanong, fit nga ba ang laruan ni Paul George sa playing style ng Golden State Warriors, lalo ni Stephen Curry? Well, tara na't pagkwentuhan natin yan ngayon at talakayin ang balitang target nga po ni JJ Redick at ang Lakers na kunin ang 7'4" center sa NBA draft. Kilalanin natin yan ngayon. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa akin channel. So basically, dahil malabo na nga pong makuha pa ni Klay Thompson ang hinihingi niyang kontrata sa Golden State Warriors na 3-year contract, may inilabas nga po ngayong Plan B ang kanyang team. Ayon nga sa isang source ni Brett Siegel, ang pangalan nga po ngayon ni Paul George ang isa sa matunog na ipapalit sa kanya. At gaya nga ng pinag-usapan natin kahapon, kailangan gumawa ng trade offer ang Warriors para sa Clippers dahil hindi naman nga ito basta-bastang bibitawan ng Clippers nang wala silang nakukuhang kapalit. So sa part ng ito, posible nga pong i-demand ng Clippers si Jonathan Kuminga na as of today, ito lamang ang pinakamataas na trade value sa kanyang team. Ayon pa nga sa balita, hindi malabong mag-offer ang Warriors ng isang magandang package para hindi madismaya si Stephen Curry sa kanila. As we all know, patapos na ang prime years ni Curry at ito ang ayaw nilang sayangin. Win-win situation nga ito both team kung sakaling matuloy ang trade. Ang kaso, may isang problema. Dahil nga max contract ang hinihingi ni Paul George, kailangan ding magbawas ng player ang Warriors at isa dito, si Chris Paul na almost 32 million ang kakaining cap space sa team next season. So definitely, asahan na natin kasama ito sa package ng Warriors, lalo pat interesado rin namang ibalik ng Clippers si Chris Paul sa kanila. Samantala, dito naman tungkol sa balitang sentro ang target makuha ni JJ Redick sa NBA draft. Well, matapos nga pong ilabas ang balitang priority ngayon ng Lakers na ibalik sa dating posisyon si Anthony Davis na 4, so ibig sabihin lamang nito mas lalaki ang lineup ngayon ng Lakers kumpara sa last 4 years na tanging si AD lamang ang pumupwesto sa ilalim ng basket. Injured prone rin naman minsan si Anthony Davis kapag siya lamang ang big man. Kaya naman, ngayon nga pong si JJ Redick na ang hahawak sa Lakers. Plano nga nitong kunin kasama ni si Rob Pelinka ang 7'4" center ng Purdue na si Zach Edey. Alam naman natin ang skill set ng batang ito, malakas sa ilalim, may laro sa low post at magagamit nila ito bilang katulong ni Davis. Basically, twin tower ang kalalabasan ng lineup ng Lakers. Dahil sa dalawang hawak ngayong draft ng Lakers, malamang sa malamang priority pick ay isang big man. Napakagandang kombinasyon ito lalo kapag na-develop pa ng husto ang pacing at bilis ni Zach Edey. Ang problema, dahil nga 9 to 90 ito, madadraft, mukhang malabo sila ditong umabot sa kanya. Depende na lamang kung gagawa si Pelinka ng move o trade para mapataas ang kanilang hawak na draft pick.